Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong si Sara Duterte at si Kibuloy. No? Kasi po itong si Kibuloy mukhang may pag-asang makalaya yata ito mga kababayan no? Pero meron pong mga grupo na may panawagan sa Supreme Court. Ano po yung panawagan ng grupong ito makikita natin mamaya-maya lamang. No? Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. Ganon din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. And salamat po sa lahat ng tumutulong, sumusuporta, sumusubaybay sa ating channel. May God bless us all. May God bless our country. And may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces from the likes of Dutertes and their minions and the anti-Marcoses. So unahin natin mga kababayan, no? Itong si Sara Duterte. Kasi tulad po ng nasabi natin, siya po ay napaka-drama. The flair for dramatics, like her BFF Amy Marcos, ayaw niyang mako-call out siya. Feeling niya, siya po ay entitled sa lahat ng bagay. Huwag niyo siyang kwe-questionin. Huwag na huwag niyong babanggitin ang kanyang pangalan kasi yan po ay daig pa ang halaga sa ginto. Oo. Siya po ay sobrang pikon. No? Pag nakakarinig siya ng sa tingin niya hindi maganda, laban sa kanya, ano po siya bengadora. No? Gusto niyang manakit. Gusto niyang laging sasagot. No? Laging opinionated. Opinionated na boba. Naturingang abogado, pero boba. No? Ito po, na-hype lang to si Sara Duterte. Na-hype lang bilang isang mayor daw na magaling ng Davao. No, na-hype lang dahil sa pangalang Duterte. Ngayon, sinakyan niya po yan. No, nung una, pahele-hele, ayaw magpresidente. Sige, mag-busy na lang ako kay Bongbong, mag-a-apply ako. O, ganon. Ngayon, nung naging busy presidente, nakatikim ng pera, nakatikim ng power, ang gusto, ang kininna ang upuan ng Presidenteng Bongbong Marcos sa Malacanang. Ay, hindi naman pwede yun. O ngayon, no, nasasadlak po siya sa mga impeachment at maaari pang makasuhan ito ng plunder, no, at graft and corruption. Now, mga kababayan, eto na po sa budget na ito. Lumabas na po, naaprubahan na po ng Pangulo ang budget at andar na yan, no? Yung mga programa ng bawat ahensya ng pamahalaan, siyempre sa 2025, tatakbo na yan. However, si Pusit, hindi na naman po siyang masaya. Tignan nyo po ang itsura niya. No? Yan ba siya yun? Hindi na naman po siya masaya. Nagdadrama na naman po. Humihingi na naman siya ng awa sa mga tao. Oy, taong bayan, kayo lang ang kakampi ko. Sabi niya yan. Kasi daw, yun daw kalaban niya, di umano, ay nagbayad ng 25 million para siraan siya. Ayon yun sa PR, no, firm na National Capital Region during 2023. No? Sabi niya na pagtanto niya, wala kang kakamping politiko. Ang tanging kakampi mo ay ang taong bayan. I better stop you there, bitch. Baka taga Davao City lang ang kakampi mo. Huwag mong lahatin ang taong bayan. Kasi 41% ng taong bayan ayon sa survey ay gusto kang ma-impeach. Di ba? O ngayon, nang hihingi siya ng awa, iiyak-iyak siya mga kababayan, meron pa siyang official statement mga kababayan. No, ang nilalaman ng official statement niya ay tungkol doon sa budget niya. No, ano ang sabi niya dito? There is no approved budget
for the Medical and Burial Assistance Program of the Office of the President under the 2025 General Appropriation Act. We apologize for the inconvenience. Nagrereklamo siya, mga kababayan, sinusumbong niya sa taong bayan yung ginawang katarantaduhan sa kanya. Hindi po ako binigyan ng pondo para sa burial at medical ng mga tutulungan namin. Sino bang mga tutulungan mo? Karamihan naman yan, taga Davao City. Di ba? Bakit hindi mo ipaliwanag dito na kung bakit wala kang medical and burial? O di ba? Nagmamalaki ka pa nga nung September 11, 2024 habang nire-review ng House Committee on Appropriation ang budget mo kasi no-show ka para i-depend ang budget mong hinihingi na 2.037 billion. You are a freaking no-show, biatch. Ano sabi niya? Handa kami. Handa kami. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Kayang-kaya naming magtrabaho kahit walang budget. Ang yabang, mga kababayan. No? September, October, November, December, January 15. Nagre-reklamo. There is no approved budget. Bakit? Di ba? Bakit wala akong pang medical and burial assistance program? Bakit? Bakit nga naman? Bakit hindi mo ipaliwanag sa taong bayan bakit wala ka niyan? Bakit hindi ka binigyan sa GAA? No? Tapos sabi niya pa, we apologize for the inconvenience. Animal talaga, mga kababayan. Inconvenience daw yun. Napakasimple lang naman ang gagawin mo. Mamaya, may isang example na dapat mong tularan. Hindi yung nagre-reklamo ka. Hindi yung nagsusumbong ka sa taong bayan. Di ako binigyan ng pera. Alam ng taong bayan na pag yung bilyon ay binigay sa'yo, alam na kung saan pupunta. Saan? Deposit. Lamon. Deposit. Di ba? Parang may ATM sa loob ng tiyan. Bakit nga naman wala kang medical and burial, no? Na budget, na programa mo? Kasi po, mga kababayan, itong babaeng ito, hindi niya pinapaliwanag sa inyo na kung bakit wala siyang ganyan dahil yan po ay duplicated programs from DSWD, yung burial, at DOH, ang medical. Nakita po ng mga congressman, which is the House of Representatives has the power of the purse, na itong mga programang ito naglalaman ng combined 1.3 billion pesos na isang paulit-ulit lang na programa. Pwede namang ang DSWD, pumunta kayo doon, yun ang talagang mandato nila. Pumunta kayo sa DOH, yun ang mandato nila, magbigay ng libreng check-up medical. Hindi mandato ng OBP ang magbigay ng ganun dahil wala siyang mandatong ganun base sa konstitusyon, base sa kung anumang legal na pamamaraan. Wala po. Nangongopya lang siya. Tapos sabi niya, bawal mo ang ayuda ay isang legal na vote buying. Di ba? Yang programa mo, magbibigay ka ng ayuda. Tapos nagre-reklamo ka. Nung tinanggal yung form of ayuda mo na repetitive naman, duplicate lang sa DSWD, nagre-reklamo ka. Di ba mukha mo? Ang sarap mong lait-laitin, di ba? Napakasinungaling, no? Tinanggal dahil sinasabi nga, duplicate lang. Let the corresponding agency have those kinds of programs. Sila na lang ang magtrabaho. Sila na lang ang magbigay niyan instead sa OBP kasi hindi mo alam kung talagang iyan ay ibibigay niya. Hindi mo alam, baka mamaya Mary Grace Piatos na naman. Acknowledgement receipt lang, mga kababayan. Di ba, Kokoy Villamin? Kaya, dapat lang talagang hindi ka pagkatiwalaan.
Ang pondo lang dapat na binigay sa'yo ay yung operating cost mo, which is good. At dapat tanggalin na rin yung mga security guards mo na siyang, gumagastos ng malaki, ibalik na yan sa PMP or AFP. Dapat merong alang 5 o 10 di ba? Tapos nagsusorry pa siya for the inconvenience daw. Ha? Really? Ang kapal ng mukha. Eto mga kababayan, no? Tularan mo to, ha? Ikaw, Sara Pusit Duterte, ito ang tularan mo. Ito, ha? Inaway-away namin ito nung panahon ng tatay mo. Inalipusta ng tatay mo ito. Di ba? Ako, pro-admin ako noon. Akala ko, angat na angat nga si Mama Lenlen ng mga pinks. Ang tawag pa nga nun sa angat tanga. Pasensya naman mga kababayan, no? Hindi sukat akalain between the two, si Sara Pusit Duterte at si Leni Robredo, mas tanga pala itong si Pusit. Walang utak. Hindi marunong gumawa ng paraan para lalo siyang makatulong. Hindi siya marunong gumawa ng statement na kung saan magiging proactive siya, na hindi mawawalan ng pag-asa yung mga gusto niyang tulungan. Tanga talaga. Ang gusto niya, doon sa mga taong target niya, hoy, wala akong budget para dyan sa burial nyo at medical sisihin nyo si Bongbong at si Martin. Murahin ninyo, ipa-impeach ninyo. Ako ang gawin yung presidente. Di ba ganon? Nag-uudyok ng anger. Nagtatanim ng anger at hate sa mga mamayang Pilipino na kamuhuyan at magalit sa administrasyong ito. Di ba? Napaka-nega, napaka-warprik. Tingnan nyo ang sabi ni Lenlen nung si Lenlen ay inaapi nung tatay nitong si Pusit. Bawas ng pondo sa OBP ni Mama Lenlen. Noong September 14, 2020, anong sabi ni Mama Lenlen? Napakagandang statement. Napaka-proactive. It gives hope to those who are looking up to the office of the Vice President through Leni Robredo. Ibang-iba, tingnan nyo. Whatever is given to us, we will make do with that. Of course, we will be able to help more people if we are given more. But whatever is given to us, we work with that budget. We try to pour all our energies to look for private partners. The small budget has never been a hindrance to us. Diba? Ganyan dapat. Statement of hope to those people you want to take care of, you want to help. Ganon yung statement ni Lenlen, napakaganda. It gives light and hope dun sa mga gusto nilang tulungan. Even though malit ang budget natin, gagawan natin ng paraan. That's what the leader is. Si Pusit, there is no approved budget for the medical, parang bata. Anong klaseng leader ito? Walang initiative. Bobo! Paano kasi lahat ini-spoon feed sa kanya, binibigay sa kanya, lahat ng hinihingi niya, makukuha niya. What she wants, she gets it. Diba? Kung anong hilingin niya, bigay. Kung ano gusto niya, bigay. Namihasa. Entitled Bratanela. Ngayon, hindi siya pinagbigyan. Sisihin nyo to. Bakit ako sisihin nyo? Ba't hindi ka na lang maging isang good leader na sinasabi nila? Lead by example, tulad ni Lenlen, ang ganda ng pagkaka-statement niya, even though na hindi siya gumawa niya, probably spokesperson niya, pero it's a well-crafted statement that gives light and hope dun sa mga gusto mong tulungan. Diba? Sino ngayon ang pinakatanga sa dalawang yan? Di si Pusit. Walang initiative. Na-hype lang ito mga kababayan. Na-hype lang dahil sa Duterte siya. Pero sa totoo lang, tamad. Hindi marunong gumawa ng paraan. Reklamador, naninisi, piling malinis ang gaga. Di ba? Yan po, mga kababayan, nakita nyo ang difference? What the true leader is? The true leader will take kung ano man yung ibigay sa kanya, and they will go from there and find ways to make it work better
si Pusit, distractor. O now, punta tayo doon sa kanyang spiritual leader, si Kibuloy, na ngayon ay nakakulong pa rin dyan sa Pasig Regional Jail, no? Ito po, dito po sa ABS-CBN, medyo late na ito, pero ipaano lang natin sa inyo. Ito pong si Kibuloy is seeking for bail for qualified human trafficking. Kasi itong human trafficking na ito, unbailable ito. Walang bail ito. Kaya si Kibuloy nakakulong. No, yan nga yung pinagtaguan niya, takot siya diyan pero nahuli siya eh. No? So, ang sabi dito nung mga kanyang lawyer, they are asking the Pasig Regional Trial Court branch na bigyan sila ng bail. At around 10 a.m. in the evening last night, I was about to file a motion that he be excused from personally appearing today, but I figured that would not look good to the public. Sabi ni Torion, yung kanyang lawyer. Kasi talagang pupunta sila dun sa Pasig RTC. Oh. So, kinaya po ni Pastor, maski malakas po ang ubo niya, pumunta talaga siya dito sa korte para ipakita na wala siyang kasalanan. Ay, hindi naman. Bakit? Naasunto na ba? Oh. Ano na ba siya? Nagkaroon na ba ng hearing ito? Grabe naman itong mga to. Torion said that they'll file the petition for bail, arguing that the evidence of guilt against their client is not strong. Ay, nako, hindi daw malakas ang ebidensya, mga kababayan. Pwede ba yun? Oh. Nag-direct examination na yung private complainant po, and then hindi po kami nag-cross kasi medyo mahaba yung kanyang testimony. Oh, asan doon yung mahina ang mahina yung mga ebidensya? The evidence of guilt daw against their client is not strong. Ay, talaga? We are hopeful that after the cross-examination, after the presentation of the evidence of the part of the prosecution, the judge will be able to make a ruling that the evidence of guilt is not strong. Abay, makakalaya si Kibuloy, mga kababayan. Baka manat guilty ito. Alakay, naku naman, Lord, wag naman ganyan. Meanwhile, the private prosecutors of the complainant, Amanda, not her real name, said they are fully prepared to present evidence to prove Kibuloy's guilt. They hope for Kibuloy's bail motion to be dismissed. Kasi pag nagsasabi ka naman ng totoo, handang-handa ka naman kasi wala kang kailangan itwist sa mga sasabihin mo sa handa po yung kliyente namin. O sabi ni Attorney Joey Domingo, si Amanda, not her real name. Gusto talaga namin ma-deny yung bail kasi alam naman namin na gustong lumabas ni Pastor kasi mangangampanya siya. Baka hindi lang yan. Baka kinangalangan niya na rin ng Palmolive girls. O diba? Baka naman punong-puno na. Then consistent with our claim, he is a human trafficker, an abuser, a rapist. Ang gusto namin na hindi siya manalo. Correct, sabi ni Attorney Ian Enterena. Siguro isa to sa mga abogado ni Amanda. Not her real name. Next hearing daw pala. Ngayon na yun, Huwebes na sa ating bansa, no, mga kababayan. Sabi naman, hindi makalabas itong matanda na ito. Mangangampanya ito, mga kababayan, ha? Ngayon, mga kababayan, I believe hindi po pinayagan si Kibuloy na yung mangampanya. Hindi po. Pero hindi ko alam kung ano nangyari. Ngayon pa lang to. Ngayon pa lang yung hearing niya. Ito, sabi dito, sa Inquirer na lang, ha? Court denies Kibuloy motion to attend live TV interview and Senate bid. Dininay po, no? Hindi ito yung sa hindi ito yung sa bail. Ito dininay po ng Pasig RTC yung kanyang motion to attend live TV interview. Hindi po pwede. Ayan. Buti naman, no? Kudos po sa Pasig RTC judge, no? At ngayon, meron pa pong isang grupo. Nananawagan sila sa Supreme Court na i-declare na nuisance candidate si Kibuloy. Ang sabi nila, a mockery of election. Mabuti naman yan. Di ba? A petition filed by senatorial candidate Jose Sani Matula and the Workers and Peasants Party. Ito po yung kasamahan ni Kibuloy dyan sa WPP. Itong Workers and Peasants Party. Dapat talaga, ma-declare na nuisance, di ba? Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.